guys, welcome po ulit sa bagong video po, episode ng ating YouTube channel na Pinoy in Australia. Sa araw na po ito ating pag-uusapan ay tungkol po sa oil leaks mga makina ng Toyota. So, ito ay nangyayari sa apat na modelo ng Toyota. Diyan po yung Toyota Kluger, yan po yung version dito sa Australia. Toyota Highlander sa Amerika po yan. Isa lang po yung Kluger at saka Highlander. Iba lang ang tawag nila sa Amerika. At saka ang Toyota Lexus at Toyota Sienna. Yung leak na po ito ay nangyayari sa may oil cooler hose ng makina. So once na pumutok po itong oil cooler hose na to, ang nangyayari, tumatapon agad yung malaking amount ng oil. So ang resulta, kumakatok po yung makina, nagsisis kasi nawawalan po ng lubrication. So kung kayo ay wala ganong alam sa makina, nangyari to sa inyo, takbo lang kayo ng takbo, tapos hindi niyo pinatay kagad yung makina kapag nila yung warning sa langis, ayun na po, magigiba na po yung makina. Pero bibigyan nga rin po kayo ng warning niya, yung parang takuring kulay pula, yun po yung warning na ang oil level nyo ang mababa. So malimat po yung mga taong nangyari ng mga sasakyan, maraming walang ganong alam tungkol sa sasakyan. So ito, ang video na to ay ginawa ko para ma-prevent po na yung mga sasakyan na may Toyota na ganitong mga modelo ay hindi basta-basta masira ang sasakyan. Kasi itong problema ito, kayang iwasan. Malimit, sa akin sasakyan, nangyari ito ng kararating lang po namin galing Costco. Namili po kami. Swerte po, nung pumutok siya, andito na po kami sa garahe. So, hindi po kami itinirik. So, kung nakakatakot po nung ba pumunta kami sa malayong lugar, yung mga alanganin lugar, tapos hindi siya nangyari, yun, napakahirap po kasi ito tawag yung sasakyan, hindi pwede panggalin. Ay, ang ganito pong problema ay nape-prevent kung papalitan ka agad ang cooler bago pa siya pumutok. Kasi ang sa akin, sa sasakyan ko, pumutok siya sa kilometrarehing 270,000 km. 270,000. So, dapat mga 250 dapat napalitan. So, dapat napalitan. Pero sinerge ko sa internet, sa ibang mga sasakyan, pumuputok ang oil cooler hose to ng higit sa 150,000 km. So dapat 150,000 km pa lang dapat pinapalitan na. So mura lang po yung pipe. Ang bili ko po ng pipe ng oil cooler ko, $210. So hindi naman ganun kamahalan, kaya mas maganda kung mas maaga palitan na kaagad kaysa mapunta sa kawasak ng makina. So mura lang po ang pyesa, hindi ganun siya kamahal. Nabibili rin po siya online, pero mas maganda kung bibilhin nyo ay genuine na pyesa. So panoorin po natin kung paano po mangyari, paano po nangyari sa sasakyan ko, kung paano ko siya ginawa, paano ko siya pinalitan. Kasi ang problema kasi nito, ang dinesign ng una ng Toyota ay goma. So oil cooler hose na yun, goma siya. Tapos ginawa ng Toyota dahil nagkaroon na sila ng problema, pinalitan nila ng pipe, pinalitan nila yung hose, ginawa na nilang bakal. So yun po ang naging solution ng Toyota. So yung niresearch ko sa internet, hindi po tinawag na recall ng Toyota. Ang tawag nila ay extended warranty. Pero may year sila kung kailan nila pinover yung pagpalit ng pyesa. Sa case ko, ng akin, hindi siya na covered kasi
yung sasakyan po nagpas na nakataas na ng kilometrahe nang pumutok siya sa 270,000 kilometers. So ang sinasabi ng Toyota, kung nangyari yung pagsabog ng hose sa mas maagang panahon, hindi ko po bigla papalitan ko nila. So sige po guys, samahan niyo po ako, panoorin po ninyo kung paano natin ginawa yung pagpalit ng oil cooler hose. Magandang umaga po sa ating mga kababayan, ating mga kaibigan po. Ngayon po ay araw ng Linggo, December 19, 2020. So ngayon po ginagawa po yung sasakyan family car po namin. Ang naging issue po nito ay yung oil cooler hose po ay pumutok. So kung sino naman po yung mga kaibigan natin dyan na mayroong Toyota Luger, ito pong problema ito ay siguradong mai-encounter nyo po. Kapag umabot po ng 250,000 kilometer ang sasakyan nyo, malaking posibilidad po na sasabog na po yung oil cooler hose. So alin po ba yun? Alin parte po ba yun ng sasakyan? Ang oil cooler hose po ay ito. Ito po ang oil cooler hose. Ang nangyayari po niyan, itong nakikita nyong mga goma, yung goma na yan po yung pumuputok. Sa case po ng sasakyan ko, ito ang sumabog. Dito po siya nagkaroon ng butas. Sumirit po lang yung langis dyan. Swerte lang po nang sumabog siya. Andito pa rin po kami sa garahe. Kararating lang po namin galing Costco nung sumabog siya. So ang ginawa ko, para temporarily magamit ng sasakyan, naghanap po ako ng hose. Pero itong hose po ito, pang pang coolant. Hindi po dapat ito ginagamit dito. Pero kinabit ko lang to para yung sasakyan ma-atras abante, mailipat ang pesto kung kailangan. Kasi itong coolant hose po, pag ginamit mo sa langis, namamaga ito, lumalambot. So ang dahilan po kaya po sumasabog ito, alam po natin ang lahat ng goma, kapag katagalan, siya, nawawala yung mga properties niya gaya ng elasticity niya. Yun yung kakayahan ng plastic na yung mag-stretch, yung pagiging malambot niya. Para yung mga goma po natin na paglalaroan natin sa nung tayong mga bata pa, di ba? Pagkatagalan, nagkakrack siya, konting hila mo lang, napuputol siya. Ganun din po to. Yari din po yan sa goma, yung hose na yan. Yan, nakapesto po yan malapit sa exhaust manifold. Malapit sa may catalytic converter. So ang nangyayari sa kanya, dahil malapit siya doon sa pyesa na yun, mainit po yun, napaka-init po yun, parang oven. So ang nagiging tendency po, dahil sa na-expose to sa init-lamig, lumulutong po ito. Kaya ito po sumasabog. Pag ito po sumabog at hindi kayo mekaniko, natural, takbo lang kayo ng takbo hanggang sa maubos ang langis. Pero magbibigay po yan ng warning, iiraw po yung parang takore. Ngayon, kapag hindi nyo pinatay kaagad ang makina, kapag umilaw yung parang takore, mawawasak po ang makina nyo. Buong makina warak po, kasi mawawala na siya ng lubrication, maubos po yung langis niya. So ang ginawa po ng Toyota ngayon para maiwasan yung ganyang problema, minodify po nila yung pyesa. Ito na po ang bagong labas. Ginawa na po nilang bakal. Kasi alam nila na nagiging error nga yung goma na to rumurupok. Ngayon pag ikaw gawa sa bakal, wala na, hindi ka na masisira. Kasi solid na may tube na yan eh. So ngayon ikakabit ko po ito ngayon para maayos yung problema magamit ang sasakyan. So ito, pag binili nyo po ito sa Toyota, may kasama po yung 2 gasket. So package po yan pag binili nyo. Ito, nabili ko po itong pyesa na to, nasa $200 mahigit po, dollars.
So ito po, wala na kayong mabibili nito. Finish out na po nila to. Kasi nga, once na pumutik to, talagang durog ang makina. Pag nadurog ng makina, either palitan mo ng makina o i-overhaul. Kaya nga lang, minsan kapag malaking damage ng makina, kapag i-rebuild mo siya, mas mahal pa yung cost ng rebuild kaysa palit ng buong makina. Kaya minsan, pinapalitan na ng buong makina. Kasi pag ikaw nawala ng lubrication at ikaw ay walang alam sa sakyan at hindi mo pinatay kaagad ang makina, talagang madudurog ho talaga ang makina. So magiging kalalabasan yung papalitan yung buong makina. Kasi magme-metal to metal po lahat ng moving parts nun. So yung mga ka-brother po natin, mga kakilala po natin na may ganitong sasakyan, ina-advise ko po na pagdating ng 250,000 km hanggat maaari hanggang 200,000 km papalitan na para sigurado na hindi madurog po yung makina. Mura lang naman po yan, $210 po lang yan. So hindi naman ganun kabigatan yan. So ang location po niyan, papakita ko po sa inyo ang location po niyan. Ayun po ang location niyan. Ito yung catalytic converter niya. At saka ayun yung dito po nakalagay yung isang fittings, yung parang bakal na plunger. Tapos yung kabila ayan po siya, yan dyan. Saan dyan? Ayun isa. So yung goma mo nandito. Ito po, napakainit po na ito. Parang plancha po yan, sa sobrang init yan. Parte po ng yan, exhaust manifold ng tambutso. Papunta po yan sa ilalim, doon sa tambutso. May series po ito ng mga catalytic converter para sa emission control. So yan po ang advice ko. Kapag umabot po kayo ng 250,000, palitan nyo na po. Huwag nyo na pong intayin bago po madurog yung sasakyan nyo. Mamaya papakita po natin kung kapag nakakabit na kung anong itsura niya. Sige po, patayin po muna natin. Abangan nyo na lang po kung papakita ko na lang po yung karugtong ng pag nakakabit na sa kung anong itsura niya. Hello guys, ito na po siya, yung makakabit na bagong oil cooler pipe. So yung original po niyan, ito po, ipinakita ko kanina sa video. Ito po, itong partin to, ito yung may parang kulukulubot, parang spring. Dati po hose yan. So ngayon, binago na po ng Toyota. Yan na po ang ginawa nila, pipe na po. So makikita nyo, wala na siyang tagas. So pag ginagawa po natin yan, kailangan i-double check din po yung gasket. Ito po yan, kung hindi siya magtatagas. Wala po siyang tumutulong langis. Ibig sabihin, maganda yung pagkakalapat ng gasket. Okay na po guys, fix na po itong problema ito. So makakagala naman po tayo kung saan saan. Makakarating na naman po tayo sa malayo. Swerte lang po talaga natin na lumabas yung problema po dito na nasa tapat ng bahay. Lumabas yung problema. So sana po yung may natutunan po kayo ngayon sa video na isinare po natin, lalo na po sa may mga Toyota. Kasi ang alam ko, hindi lang ho ito ang modelo ng Toyota na gumamit ng gantong style ng ng oil cooler pipe. Kaya po tinawag na oil cooler pipe yan. Kasi ayun po yung nasa taas na yon. Kung makikita yung kamay ko, yan po yung oil cooler. Yan yung nagpapalamig sa langis. May tubig pong pumapasok dyan at saka langis. Bali, dalawang daanan po yan, tubig at saka langis. Pinapalamig yung tubig, bigyan sa radiator yung langis na nagsisirculate sa loob ng makina. So, sa susunod po, pag nakita na naman po tayo mga importanteng mga
sira ng sasakyan na maiiwasan po natin na mangyari sa atin, na magkaroon po tayo ng break dun sa daan, i-share ko po ulit sa inyo para maiwasan po ninyo yung ma-breakdown. Ako lang po talagang swerte dito na sa tapat ng bahay lumabas yung sakit. Sige po, sa susunod po abangan nyo lang po yung mga susunod yung video. Okay guys, kung nagustuhan nyo po yung video na ginawa ko, mag-subscribe po kayo at pindutin nyo po yung notification bell para kapag may bago pong video akong gagawin ay manonotify po kayo. So may matututunan po kayo sa mga video na ilalabas po natin. Makakatulong po sa inyo ng malaki. Sige guys, hanggang dito na lang. So ulitin, magkita-kita na lang po tayo. Ciao!